Throwback post lang sana, pero inulan Marites po ng ka. batikos ang litrato ni Andrea Del Rosario kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nirepost nga kasi ni Andrea ang lumang picture nila ni Bato na may caption na, "Thank you sir for dropping by." Pero dahil mainit ngayon ang usapin sa kinaroroonan ng senador, mabilis nga po itong kumalat online. Ang paliwanag ng Viva Hot Babe, 3 taon na ang nakalipas ng kuna ng larawan at lumabas bilang memory. Ang kaso, sinabi rin niyang nakisakay lang siya sa issue for fun at pang-memes lang daw ito. Ang punatuloy ng netizens, may mga issue na hindi dapat ginagawang meme. Sa isang post, nagbiro ang aktres na lesson learned daw na wag mag-repost sa mga lumang litrato. Ay oo, lalo na po ngayon, Miss Andrea, na hinahanap kasi ng mga tao si Bato. So yung mga ganong biro, baka mamaya magulat ka, puntahan ka bigla sa bahay mo, may maghanap kung nandun si Bato. Eh, nahanap kasi siya ngayon. Saka na lang siguro, no, pwede na pagka bumalik na sa Senado. Oo, at nakikita na. Go ahead. Tsaka, huwag kayo masyadong sensitive. Nag-date po naman sa Hong Kong Disneyland ang celebrity couple na sina Rabia Mateo at si Jake Cuenca. Nagpasalamat po si Rabia at kay Jake sa pag-aayos daw po ng gala na ito. Isa raw ito sa mga trip nila abroad bago po magsimula si Rabia sa medical school. Proud naman si Jake sa achievement ni Rabia. Natanggap po ang dating beauty queen sa UST Faculty of Medicine and Surgery para po sa susunod na academic year. Enjoy Disneyland! Wow, oo naman. Oo, bago pa lang kasi sila, syempre nasa ano pa yan. Anong tawag doon? Yung PBB stage kung tawagin. Sweet na sweet pa kasi bagong magjowa pa lang. O ito naman, sold out po ang tickets para sa 10th anniversary show ng bandang Lola Amour na mangyayari naman po ngayong weekend. Excited na nga ang grupo para sa 2 araw na show nila sa 123 or 123 block. Dito po yan sa Mandaluyong City. Naku, Erwin, gusto ko ito manoorin. Papayagan ng limited walk-ins sa May 22 show. Kilala ang Lola Amour sa hit songs na, o yung paborito mo, baby, Raining in Manila, sila yon at Fallen. Okay. Kamakailan lang nang ilabas nila ang single na Lambing. It's been raining in Manila. Meron po I yung need bago ka ho ba? nilang version. Ano? It's flooding in Manila. Ayun lang. Flooding in Manila. Ganun. Mahirap yun. Wag naman sana. Oo. Oo. At ngayon, mga kapatid, kilala po naman ng kamera ang Nation's Girl Group na BINI dahil po sa makasaysayang debut nila sa Coachella. Sila ang kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa naturang music festival. Present po sa Batasang Pambansa ang grupo ng i-adapt ang House Resolution number 93. Isa raw pong pride ng ating bansa ang naturang grupo. Nagpasalamat po naman ang BINI sa kamera dahil po sa ginawang pagkilala sa kanila. Samantala, nagdagdag po ng isa pang araw ng concert sa Parang mga apo lang ni Boji, no ha? Grabe naman. Hindi ba pwedeng pamangkin lang? Apo talaga? Parang mga apo lang ni Speaker Boji D, ano? Oo. Good morning po, speaker. Ako ni Ma'am Ann. Yun lang, mahirap doon. Oy, pero ito, Tawa ko. sa mga inabutan ang bandang Westlife, panahon namin ito, Manong Ted, nagdagdag po ng isa pang araw ng concert sa Pilipinas. Ang Irish pop group na Westlife. Parte po yan ang kanilang 25th anniversary world tour. Sold out na ngayon ang unang araw ng concert na gaganapin po sa January 20 sa susunod na taon sa SM Mall of Asia Arena. Dahil po dyan, inanunsyo na magkakaroon sila ulit ng concert on January 21. Manonood ako nito next year. Nagpasalamat naman po ang Westlife sa kanilang Pinoy fans sa excited na raw silang makita. Huli pong nagkaroon ng performance sa Pilipinas ang Westlife noon pang taong 2023. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.